Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in the name. We believe in thee, we trust in thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, noble pastor, have mercy upon us, O God. Anoint thy words, there is Jesus. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyo ng mga pag-alinlangan, cast out right now, demons of destruction, doubts and unbelief, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Puri po ating mahal na Panginoon. At luwalatiin po ang dakila at mapagpalang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pong mga pananalangin. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa kanyang mapagpalang salita. At minsan na pa, mga minamahal, bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect and cherish the blessed teachings and golden teachings of our parents in the Lord, beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, the prophet of our loving God, the man of God, and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and love and cherish also to our beloved children, grandchildren, whole blessed Almeida family, at sa lahat po ng mga apo, manugang at mga anak ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyan ay inatasan ng ating mahal na Panginoon upang mamahala, minamahal, mga minamahal sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kaya gayon na lang po mga minamahal ang ating mga pananalangin para po sa kanila, pagkat tunay na hindi po biro ang mga tungkulin at mga gampanin na nakaatang sa kanilang mga balikat, mga minamahal, ramdam po natin ang bigat ng mga responsibilidad na ito. Kaya huwag po natin kakalimutan, every time na tayo po ay dumadalangin sa ating mahal na Panginoon, isama po natin sa ating mga pananalangin na sila ipatnubayan ng Diyos, gabayan ng Diyos, pakalangisan ng ating mahal na Panginoon, kung paanong pinakalangisan at pinatnubayan ang ating mga magulang sa Panginoon, ay gayon din minamahal ko ang kanilang mga anak. Luwalatin ang ating dakilang Diyos. Magandang gabi po, mga minamahal, pleasant evening po, mga minamahal sa inyo pong lahat. Sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers around the globe, mula Luzon, Visayas at buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga Western Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong umantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Nawa, mahal na minamahal, ang biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon sumagana po sa inyo pong mga buhay. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran sa iba't ibang panig, mga minamahal ko ng Mindanao, sa iba't ibang panig ng Visayas, at ganoon din naman sa iba't ibang panig ng Luzon, from Central Church, mga minamahal sa lahat ng aking pong mga kapwa manggagawa at mga ngaral, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal na patuloy pong sumasubaybay sa banal na programang ito. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa material, sa pinansyal, at lalo tigit sa spiritual na mga pagpapala. Sa lahat po ng ating mga webcast viewer, mga minamahal sa ating mga kapatiran na mga nasa ibang bansa, mga OFW, mga seafarer nating mga kapatiran, at sa lahat ng ating mga kapatiran sa ibang bansa na nagtatrabaho, na talagang tinitiis ang mga lungkot na kanilang nararamdaman para lamang may taguyod ang kanilang pamilya, at ganoon din naman ay makatulong sa gawain ng ating mahal na. Buong puso po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng ating mga kapatiran na sa ibang bansa na talagang buong pusong tumutulong, mga minamahal, sa iba't ibang mga outreach natin dito sa dako ng bansa ng Pilipinas. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Dalangin po namin na patuloy po kayong pasaganahin ng Diyos sa lahat ng bagay, mga minamahal, patuloy buksan ng ating mahal na Panginoon, dunguan ng langit at ibuhos sa inyo ang saganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa ating mga kapatiran, mga minamahal, sa dako ng Malaysia, sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Dubai, sa dako ng Qatar, at maging sa dako ng Taiwan, sa dako ng Abu Dhabi, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal, sa dako po ng Al-Kubar, sa dako ng Saudi Arabia, at maging sa mga kapatiran po natin sa Cambodia, at sa mga kapatiran po natin sa dako ng Italy, Milan, Italy, Malta, Italy, at ganoon din naman sa ating mga kapatiran sa dako ng Singapore, mga minamahal, sa dako ng Australia, sa dako ng Hong Kong. Pagpalain po ang lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Hong Kong. Ang biyaya ng ating mahal na Panginoon,
ay patuloy po na sumagana at patuloy na bumuhos, mga minamahal, ang mga pagpapalang material, lalo tigit sa espiritual na mga pagpapala sa mga kapatid po natin sa dako ng Canada, sa dako ng Calgary, at sa dako ng Grand Ferry, at maging sa dako mga minamahal ko ng New Zealand, sa mga kapatid po natin sa dako ng New Jersey. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at ipagpaumanhin po ninyo kung hindi po natin maisa-isa, mga minamahal, umabanggit ang mga lugar, ang inyong mga outreach, mga minamahal, patuloy po namin idinadalangin na sa pangunang panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon ay lumawak po ang gawain ng ating dakilang Diyos, at saan man po kayo naroon ay gamitin kayo ng mahal na Panginoon upang patuloy po na may palaganap, mga minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon, at lahat po tayo maging kasangkapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, para po sa ikaliligtas, mga minamahal, ng marami pang mga tao. Sila'y maakay natin sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, upang sa pagdating ng araw, sa insaktong bilang ng mga hintil, tayo po ay kukunin ng ating mahal na Panginoon at dadalhin sa kanyang kaharian, at doon po natin mararanasan ang mga banal na pangako ng ating mahal na Panginoon, na kung saan doon sa kanyang piling ay hindi na po natin mararanasan pa ang pagod, ang lungkot, mga minamahal, dahil doon sa kanyang kaharian ay pawang kasaganahan at kagalakan ang mararanasan ng mga banal. Sa mga oras dito, minamahal, ihinda po natin ang ating po mga ballpen at ang ating mga papel. Mga minamahal, ganoon naman na po ang ating mga Biblia, lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili. Mga minamahal, and let's talk about the topic, the benefits of the righteous. The benefits of the righteous. Ang benepisyo na tatanggapin ng mga taong matutuwid, mga taong lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi po rito, minamahal, righteous, it is refers to a person doing what is the will of the Father. Yung tinatawag pong matuwid, ito po ay tumutukoy, mga minamahal ko, sa isang tao, mga minamahal, na ginaganap ang kalooban, mga minamahal, ng ating Ama na nandoon sa langit. So kapag tinawag kang righteous, tinawag kang matuwid, mga minamahal, sa puso at sa isip mo ay pinagsusupikapan mong maipamuhay kung ano ang kalooban ng iyong Ama na nandoon sa langit. Ikaw ay tatawaging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, at magiging matuwid ka rin sa paningin, mga minamahal, ng tao. So righteous, it is refers to a person doing what is the will of the Father. Ikaw ay tatawaging matuwid, mga minamahal, at kapag ikaw ay lumalakad ng matuwid sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pabor ng Diyos, mga minamahal, ay sa iyo palagi, mga minamahal, hanggang sa katapusan, mga minamahal, ng lupa. At ang sabi rito, it denotes to the one who is holy and pure, mga minamahal, in hearts. Ito po ay tumutukoy, mga minamahal, sa isang tao na siya po ay lumalakad ng may kabanalan, at taglay po niya ang dalisay na puso, sapagkat napakahalaga po, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, upang tayo po ay kalugdan ng Diyos, upang tayo po ay kahabagan ng Diyos, tayo po ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na tayo po ay lumakad, mga minamahal ko, ng may kabanalan, sapagkat sa panahon natin ngayon, napakaraming sekta, denominasyon, nagtuturo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa loob at labas ng kanilang mga anyo, sila po'y hindi lumalakad ng may kabanalan, at ang kanilang mga puso, mga minamahal ko, ay hindi po dalisay. Bagamat sila po ay may alam sa salita ng ating mahal na Panginoon, but they are, mga minamahal, influenced by sin. Sila po ay na-influensyahan, mga minamahal, ng kasalanan, at dahil sa pagka-influensya ng kasalanan, ang kanilang puso, mga minamahal, ay nadudungisan at hindi po nagiging dalisay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Righteous, it is a person who strives fulfilling what is written in the divine law. Mga minamahal, yung matuwid daw pong tao, ito po yung uri ng taong nagsusumikap, mga minamahal, person who strive fulfilling what is written in the divine law. Kung ano po ang nakasulat, mga minamahal, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw ay tatawaging matuwid kung ang buhay mo ay nababatay kung anong sinabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung
mga minamahal, namumuhay ka at ang pamumuhay mo sa taliwas sa sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal, hindi po tayo magiging matuwid sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ang magsasabi kung tayo ba'y matuwid o tayo ay makasalanan, walang iba kundi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kapag ikaw ay nagnanasa, inaasam ng iyong puso na makuha mo ang pabor ng Diyos, mahipo mo ang puso ng ating mahal na Panginoon, pagsusumikapan mong lumakad ng matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon, at pagsusumikapan mong maging matuwid sa paningin, mga minamahal ko ng tao, lalo tigit sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag-aralan po natin, mga minamahal, ano po ang mga benepisyo na tatanggapin ng mga anak ng Diyos na lumalakad ng matuwid sa kanyang banal na paningin, mga minamahal, sapagkat napakarami pong benepisyo, napakarami pong mga pagpapala ang mararanasan ng mga taong nagsusumikap na maging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat, mga minamahal, batid ng Diyos ang ating mga puso. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, wala tayong may kukubli, wala tayong may tatago sa Kanya. Alam ng ating mahal na Panginoon, maging ang nilalaman ng kaibuturan ng ating mga puso. Alam ng Panginoon yung mga design ng ating mga puso, yung inaasam ng ating mga puso. Kaya sabi ng banal na Biblia, kung ang asam ng ating puso ay maging matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, makita mo ang gabay ng Diyos, makita mo ang patnubay ng Diyos, makita mo ang pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Iingatan ka ng ating dakilang Diyos na hindi ka magkasala, sapagkat, mga minamahal, inaasam, pinakaasam-asam ng iyong puso ang maging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi ng banal na Biblia, aklat po ng Salmo, ang kabanata ay 34, ang talata po ay, mga minamahal ko, 15 hanggang talatang 17. Ano po ang sabi ng Biblia? The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. In verse 16. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Talatang 16 po, mga minamahal. Sabi ng salita ng Panginoon, ang mata ng Diyos, mga minamahal ko, ay nandoon sa lahat ng dako, at ang kanyang pandinig, mga minamahal, ay bukas sa kanila pong mga daing. Amen. So makita mo, mga minamahal, na ang mata ng ating dakilang Diyos ay palaging nakatutok, mga minamahal, doon sa mga taong matutuwid, sapagkat ayaw pagmasdan ng tao, ng ating mahal na Panginoon, ang mga taong sumasalangsang sa kanyang kalooban. Ayaw pagmasdan ng Diyos, mga minamahal, ang mga taong sumusuway sa kanyang mga salita. Ngunit ang kanyang mga mata, mga minamahal, ay nakatutok doon sa mga taong lumalakad, mga minamahal, ng matuwid. The eyes of the Lord are upon the righteous, in His ears are always open unto their cry. Palaging bukas. Ito po isa sa mga benepisyo ng mga taong lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kapag lumalakad ka ng matuwid sa harapan ng Diyos, ang mata ng Panginoon ay palaging nakatutok sa iyo. At hindi lamang po yun, palaging bukas. Minamahal ang kanyang pandinig sa bawat nating mga daing. In verse 16, the face of the Lord is against them that do evil, mga minamahal, to cut off the remembrance of them from the earth. 17. Ano pong sabi ng Biblia? The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their trouble. Sa Tagalog, basahin natin. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. Kahit sa panahon ng iyong pagising, sa panahon ng iyong pagtulog, sa panahon ng iyong paghimbing, saan ka man pumaroon, mga minamahal, ang mata ng Panginoon ay palagi nakatitig, mga minamahal, kapag ikaw ay lumalakad ng matuwid sa kanyang banal na harapan. At ang kanyang mga pakinig, mga minamahal, ay nakabukas sa kanila pong mga daing, mga minamahal. Ibig sabihin, every time we pray, every time na tayo po ay lalapit sa ating mahal na Panginoon, palaging bukas ang kanyang pandinig sa ating mga daing. In verse 16, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng masama, mga minamahal, upang ihiwalay ang kanyang alaala sa kanila sa lupa. 17, ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga
kabagabagan. Purihin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ang matuwid ay dumaing sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ikaw ay inaapi. Amen. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, huwag po tayong mga minamahal gumanti doon sa mga taong nang-aapi sa atin, sapagkat ang Diyos ay gaganti. Kapag tayo po ay inaalimura, tayo po ay kinukutya, tayo po ay pinipersecute, nasasaktan po tayo, no-offend po tayo sa kanilang ginagawa sa atin dahil sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, idaing natin sa ating mahal na Panginoon. Huwag tayong gaganti, huwag tayong gagawa ng hakbang upang makapanakit, makaganti sa mga taong umaalimura sa atin, sa mga taong kumukutsa sa atin. Instead, sila'y idaing natin sa ating mahal na Panginoon. Every time we pray, every time we kneel our knees in prayer, atin pong sambitin sa ating mahal na Panginoon yung mga taong nangaampi sa atin. Isumbong natin sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, tayo po ay anak ng Diyos. Siya ang ating Ama. Kapag tayo po ay sinasaktan bilang anak, isumbong natin sila sa ating Ama. Tayo po ay pinipersecute, tayo po ay iniinsulto, tayo po, mga minamahal ko, ay binubuli, nasasaktan tayo sa kanilang mga sinasabi, kinukutsa tayo, mga minamahal, idaing natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat sabi ng Biblia, ang matuwid ay magsisidaing dinidinig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng panganib, sa panahon ng disgrasya, sa panahon ng sakuna, mga minamahal, sabi ng Biblia, idaing natin sa ating mahal na Panginoon, sapagkat nangako ang Diyos na ang benepisyo ng mga matutuwid ay ililigtas tayo ng Panginoon sa panahon, mga minamahal, ng kabagabagan. Di ba? Si Mesak, Shadrach at Abednego, itinapon sa apoy, mga minamahal, at ininit ng 7 beses, 7 doble, 7 beses na init ang hurnuhan sa panahon ni Nabucodonosor. Pero sabi ng banal na Biblia, dahil sila'y matuwid, sila'y lumalakad sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang kanilang puso ay nakasentro sa Diyos, ang kanilang buhay ay nababatay sa salita ng ating mahal na Panginoon. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na sa panahon ng kabagabagan, dahil sila'y matuwid, sila'y lumalakad sa kalooban ng Panginoon, sila'y iingatan ng Diyos. Marami tayong mga kapatiran, mga minamahal, madidisgrasya na lang, ngunit naghihimala ang mahal na Panginoon. Mga minamahal, mapapahamak na lang, mababangga na lang na truck, mababangga na lang ng sasakyan, mga minamahal, ilang feet na lang ang distansya, pero magugulat sila na kapag sila'y sumigaw ng salitang hallelujah, kumikilos ang kamay ng mahal na Panginoon, pinipigilan ng Diyos ang anumang panganib na paparating, sapagkat ang kanyang pangako may mga benepisyong tatanggapin ang mga banal na umiibig sa ating mahal na Panginoon. Sila'y iligtas ng Diyos sa panahon, minamahal ko, ng kabagabagan. Following verse, mga minamahal, Psalms chapter 37, verse 25. Ito po'y, mga minamahal, sulat ni Apostol Pablo through his own experience, rather, ni mga minamahal Salmista David. Ayon po ito sa kanyang karanasan. Si Haring David, mga minamahal, ay napakaraming experience, napakaraming karanasan regarding sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya, I have been young. Psalms chapter 37, verse 25. Ang sabi ng Biblia, and now I have been young, and now, mga minamang, I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor received begging bread. In Tagalog, mga minamahal, ako'y naging bata, ang sabi niya, at ngayon, matanda. Gayon may hindi ko nakita ng matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. So makita mo, mga minamahal, one of the benefits of the Lord sa mga righteous, mga minamahal. Ang sabi ni Salmista David, noon ako'y bata at ngayon ako'y matanda na, gayon may hindi nakita ng matuwid, mga minamahal, ay pinabayaan ng ating pinakamamahal. Wala siyang nakita ng matuwid ay pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, bilang anak ng Diyos, bilang Kristiyano na umiibig sa salita ng Diyos, pinapamuhay ang salita ng Panginoon, pinagsusumikapan ipamuhay ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tinatawag na matuwid. Sabi ng Biblia ni Salmista David, siya po'y mula nang sa kanyang pagkabata, ngayon siya po ay matanda na, wala po siyang nakita na matuwid na pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng matuwid
na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Palaging kumikilos ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging ang kanyang mga lahi ay hindi po makikitang nagpapalimos ng tinapay. Provided ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung tayo po'y lalakad ng matuwid sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kung minsan, tayo po mga minamahal ko ay dumadanas ng mabibigat na mga problema na parang pakiramdam natin ay pinababayaan na tayo ng ating mahal na Panginoon. No, mga minamahal, tinuturuan lamang tayo ng ating mahal na Panginoon na nandyan man siya o wala man siya, maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung dumarating po yung point na parang hindi na natin nararamdaman ang ating mahal na Panginoon, absent ang Diyos, mga minamahal. Pero ang totoo, hindi po absent ang mahal na Panginoon. Naandyan lang po siya, mga minamahal. At tayo po'y pinagmamasdan. Kung sa kabila, mga minamahal ko ng problema at kahirapan, aasa pa rin po ba tayo at magtitiwala sa Kanya? Kagaya kay Job, mga minamahal, ilang chapter ang aklat ng Job? Almost 40 chapter, mga minamahal. Mula sa chapter 1 and chapter 2. Grabe yung trials, mga minamahal ni Job. Ilang chapter pa po, mga minamahal, na hindi naramdaman ni Job ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung hindi po kayo nagkakamali sa chapter 37 ng aklat ng Job, doon pa lang po nagsalita ang ating mahal na, yung absent ng Diyos, mga minamahal, absent ng mahal na Panginoon, mula chapter 3 hanggang chapter 36, pagdating ng 37, mga minamahal, doon pa lamang po nagsalita ang ating mahal na Panginoon. Makita mo, sa ating buhay, nangyayari minsan ang ganun, mga minamahal. Hindi natin maramdaman ang pagkilos ng Diyos. Hindi natin maramdaman, mga minamahal, ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Parang pakiramdam natin, milya-milya ang layo ng Diyos. Parang pakiramdam natin, mga minamahal, wala dyan ang ating mahal na Panginoon. Pero ang totoo, mga minamahal, nangyayari po yan sa bawat Kristiyano. Pero ang pangako ng mahal na Panginoon, kapag manatili kang nagtitiwala sa Kanya, sa gitna mo ng pagsubok, manatili kang nagtitiwala sa Kanya sa gitna man ng kabagabagan. Manatili kang umaasa sa Kanya sa gitna man ng kawalan. Manatili kang umasa at magtiwala sa Kanya sa gitna man ng problema o sa gitna man ng anumang mga suliranin. Ang sabi ng mahal na Panginoon, makikita mo, mga minamahal, ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. In the end, mga minamahal, makikita mo na hindi ka pala pinabayaan ng ating mahal na kagaya po sa atin. Hindi na po mabilang ang mga pagsubok nating pinagdaanan bilang anak ng Diyos. Minsan pakiramdam natin wala dyan ang mahal na Panginoon. Pero sa dulo, mga minamahal, may bubuka natin ang ating mga labi sa pagpupurit, pagpapasalamat na Panginoon, salamat dahil hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, salamat dahil hindi mo kami iniwan. Panginoon, salamat dahil tapat ka sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako na kailanman ay hindi mo kami pahihintulutan na mapahamak. Ipapahintulot ng Panginoon problema, ipapahintulot ng Panginoon ang karamdaman, ipapahintulot ng Panginoon ang suliranin. Pero ang kanyang pangako, kagaya ng sinabi ni Salmista David, mga minamahal, nung siya pa'y bata at ngayon siya'y matanda na, wala siyang nakita na matuwid na pinabayaan ng ating pinakamamahal na, ni manlilimos, mga minamahal ko, ng tinapay. Dahil ito po'y provided ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man tayo sagana sa mga material na bagay, ngunit hindi papahintulutan ng mahal na Panginoon na tayo po ay manglimos, tayo po ay manghingi. Ang Panginoon ang maghahanda palagi ng ating mga pangangailangan. Kagaya po sa aming mga manggagawa, wala kaming trabaho, wala kaming hanap buhay, wala kaming source of income. Mga minamahal, iba sa amin walang mga mahal sa buhay na inaasahan para magbigay sa amin financially. Tanging sa Diyos lang kami umaasa. Ngunit nakita namin, mahal na Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, ang Diyos ang nag-provide ng aming pangangailangan. Pangailangan ng aming pamilya, ang Diyos ang nagpupuno. Wala kaming hanap buhay. Katulad lamang po kami ng ibon, mga minamahal. Walang itinatanim, walang iniimbak na pagkain. Ngunit mga minamahal, nabubuhay sila dahil mayroong Diyos na naghahanda ng kanilang mga pangangailangan. Following verse, Psalms chapter 37, verse 39 and 40, the salvation of the righteous is in the Lord. Ang kaligtasan ng mga matutuwid ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoo, mga minamahal. Alam natin, hindi na tayo nangangapapa sa dilim, mga minamahal. Kapag tayo po'y nasa panganib, alam na natin kung kanino tayo tatakbo. Kapag tayo may karamdaman, mga minamahal, alam natin kung sino ang ating lalapitan. Hindi po kagaya noon. Nung tayo po hindi nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon,
punong-puno tayo ng kabagabagan. Balisang-balisa tayo, mga minamahal. Kapag may mga karamdaman kung sinong mayor, gobernador, mga minamahal ang ating linalapitan, mga minamahal, iba't ibang sektor ang ating linalapitan, humingi tayo ng mga donasyon pag may mga karamdaman tayong sakit dahil kailangan natin ng mga medisina, pampaospital, mga minamahal. Nangangapa tayo sa dilim, hindi natin alam kung sino ang tutulong sa atin. Hindi natin alam kung sino ang lalapitan natin. Hindi natin alam kung sino ang ating mga minamahal dudulugan sa ating mga problema. Ngunit nung ating makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay naging mga minamahal, mananampalataya, natuto tayong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumanggap tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag may problema tayo, iisa lang ang ating naisip, ang mahal na Panginoon. Kapag may karamdaman tayo, hindi na gamot ang nasa isip natin, hindi na ospital ang ating iniisip. Ang iniisip natin, ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dumulog. Ang iniisip natin, kailangan natin magpakumbaba, kailangan natin magsumamo, kailangan natin umiyak, dumaing sa ating mahal na Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam natin, mga minamahal, na ang kaligtasan ng mga taong matutuwid ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Psalms chapter 37 verse 39, "But the salvation of the righteous is of the Lord. He is their strength in the time of trouble." In verse 14, mga minamahal, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? 37:38. Ano po ang sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon? 39 in verse 40. "And the Lord shall help them and deliver them, and He shall deliver them from the wicked, and save them because they trust in Him." Mga minamahal. In Tagalog po, basahin natin ang salita ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Biblia? "Ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon." Mga minamahal, wala po tayong, mga minamahal, kung tayo po'y nangangailangan ng kaligtasan, wala po tayong ibang linalapitan. Yun po ang pagkakaiba ngayon at noon. Noon, mga minamahal, ang tayo umaasa sa ating sarili. Tayo umaasa sa tao. Kaya nga sabi ng Biblia, napapahamak tayo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, "Cursed is a man that trusteth a man." Sumpain ng tao na magtiwala sa kanyang kapwa-tao. Magtiwala ka sa sarili mo, susumpain ka ng Diyos. Magtiwala ka sa doktor, sumpain ka ng Diyos. Magtiwala kung kani-kanino, susumpain ka ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang gusto ng Diyos, kung nais mong makaranas ng pagpapala, patnubay, pag-iingat, proteksyon ng mahal na Panginoon, ang gusto ng Panginoon, sa Kanya ka magtitiwala. Kaya sabi rito, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. Ang Panginoon ang ating muog. Siya ang ating tanggulan. Ang Diyos ang ating matibay at matatag na sandigan. Siya ang ating kuta, mga minamahal, sa panahon ng kabagabagan. Siya yung ating bato. Amen. Tingnan po ninyong rabbit. Yung rabbit, mga minamahal, naggagawa po yan siya ng butas doon sa likod ng bato. Kung nasaan ang malaking bato, yung rabbit, doon siya naggagawa, mga minamahal ko, ng butas. Dahil alam niya po, mga minamahal, na sa panahon ng panganib, sa panahon, mga minamahal ko, ng bagyo, sa panahon ng unos, protektado siya dahil siya nasa likod ng bato. So ang ating Panginoon, siya ang ating bato. He is our strong tower, is our firm foundation. Siya ang ating kuta, siya ang ating shield, mga minamahal, sa panahon ng panganib, mga minamahal. Kaya we are blessed among the blessed. Dahil natuto tayong magtiwala sa Panginoon. Natuto tayong umasa sa Diyos, mga minamahal. Hindi po kagaya noon. Hindi tayo marunong umasa, hindi tayo marunong magtiwala sa Panginoon. Pero start nating nakita ang himala ng Diyos, ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, mga minamahal, ni Apostol Pablo, my preaching and my teaching is not with enticing words of man's wisdom, but through the demonstration and power of the Holy Spirit. Nakita natin yung demonstration ng Holy Spirit. Nakita natin yung pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon. May nakita tayong mga bulag na nakadilat, pilay na nakalakad, mga minamahal. Narinig natin, nakita natin ang himala ng Panginoon. In our own experience, hindi lang natin narinig, hindi lang natin nakita, mga minamahal. Ang iba sa atin, nakita natin, narinig. Hindi lang natin nakita, hindi lang natin narinig. In our own experience, naranasan natin, tayo mismo, kumbinsido tayo na totoo ang Diyos. Kasi mahirap pong kumimbinsi
sa maraming tao. Dahil yun po ang trabaho ng Kristiyano. Yun po ang duty ng Kristiyano. Kumbinsihin sila na totoong Diyos. Paano mo kukumbinsihin ang maraming tao na totoong Diyos na hindi mo naranasan kung gaano siya katotoo? Yun po ang ibig sabihin. Mahirap kumbinsihin, mga minamahal. Halimbawa, isang produkto, pampaputi ng mukha. Mga minamahal, gumagamit ka pero mukha mo hindi pumuputi. Paano mo sila makukumbinsin na ikaw mismo hindi ka kumbinsido? Hindi ka witness na totoo yung ginagamit mo. Pero kapag personal mong naranasan, alam mo kung gaano katotoo ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Amen. Alam mo kung gaano katotoo ang Diyos na yung pinaglilingkuran, minamahal, ikaw mismo, kaya mong ipagsigawan sa lahat ng dako. Kaya mong ipagsigawan sa lahat ng lugar. Kaya mong sabihin sa maraming tao. Kaya mong, mga minamahal, ipahayag kahit kanino ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Totoo, buhay at makapangyarihan. Why? Because in your own experience, naranasan mo na buhay at totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi ka natatakot magpatotoo. Hindi ka natatakot mag-share. Bakit ka matatakot? Totoo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kaya, makita mo, napakatapang mo. Nagtataka, bakit ang tapang mo? Anong meron sa'yo? Kasi siyempre, buhay kang patotoo eh. Mga minamahal, witness ka mismo in your own eyes. Nakita mo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, kaya hindi ka natatakot mag-share. Sabi ng Biblia, ngunit ang kaligtasan ng matuwid ay ang Panginoon. Wala tayong ibang kaligtasan. Hindi doktor, hindi ospital ang solusyon. May sakit ka, hindi ospital ang solusyon. May karamdaman ka, hindi gamot ang solusyon, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na marami tayong kapatiran na kulang ng pananampalataya. Pag tumatakbo sa doktor sa ospital, lalong nagkakasakit, lalong lumalala. Kasi gustong patunayan ng mahal na Panginoon na higit siyang makapangyarihan kaysa doktor. Gusto ng Diyos patunayan na higit siyang makapangyarihan kaysa sa gamot, mga minamahal. Kami purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami na po kaming karanasan. Mga kapatiran, tinanggihan ng mga doktor at mga ospital. Wala nang pag-asa sa doktor. Inalabas, dumadalo sa gawain, pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi nito, siya ang ating kanlungan, siya ang ating tanggulan, siya ang ating muog, siya ang ating matibay at matatag na sandigan sa panahon, minamahal ko ng kabagabagan. Kaya makita mo, mga minamahal, hindi tayo nababahala. Dahil alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nagduwag. Ano mga pangyayari sa buhay natin? Kagaya ng dumating na mga pandemic, dumarating ang bagyo, dumarating ang lindol, dumarating ang sakuna. Hindi tayo nababagabag, mga minamahal. Dahil alam natin na anumang mga pangyayari, inuunat ng Panginoon ang kanyang kanang kamay upang tayo po'y iligtas. In verse 14, napakaganda na talata. Verse 40 po, mga minamahal. At sila'y tinutulungan ng Panginoon. Yung matutuwid, binipisyo ito ng matuwid. Sino ang tinutulungan ng Panginoon? Yung makasalanan, hindi. Yung masasama, hindi. Yung mga suwail, hindi. Mga minamahal, yung mga lumalabag sa kalooban ng Diyos, hindi. Sino ang tinutulungan ng Panginoon? Yung mga matutuwid. At sila'y tinutulungan ng Panginoon. At sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila'y nagsisipagkanlong sa Kanya. Nandiyan yung pagsasagip ng Panginoon. Nandiyan ang pagliligtas ng Diyos. Nandiyan ang pagproteksyon ng Panginoon, pag-iingat ng Diyos. Sa gitna ng masasama, nangako ang Panginoon na tayo po ay sasagipin. Sa gitna ng kahirapan, nangako ang Panginoon na tayo tutulungan. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat tayo po ay nagsisikanlong sa Kanya. Umaasa tayo sa Kanya. Nagtitiwala tayo sa Kanya, mga minamahal. Siyempre, kung ako ang Diyos, umaasa sa akin ng tao, may sapat akong kapangyarihan na ingatan siya, patutunayan ko sa Kanya, mga minamahal, na hindi siya nagkamali na umasa siya sa akin. Kung ako ang Diyos, iingatan ko siya, proteksyonan ko siya sa lahat ng panahon dahil nagtitiwala siya sa akin. Patutunayan ko sa Kanya na hindi siya nagkamali na umasa siya sa akin. Patutunayan ko sa Kanya na hindi siya nagkamali na nagtiwala siya sa akin. Kung ako ang Diyos. Kaya makita mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, talagang ginagawa niya yung kanyang salita. Sabagat, mga minamahal, isang bagay lang ang hindi magagawa ng ating mahal na Panginoon, ang hindi po ganapin kung ano ang kanyang sinabi. Because the God that we serve is faithful in all His word.
faithful in all His promises. Tapat ang Diyos. Pag sinabi niyang tutulungan ka niya, tutulungan ka niya. Pag sinabi niyang ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Kapag sinabi niyang pagagalingin ka niya, pagagalingin ka niya. Pag sinabi niyang mga minamahal, aayusin niya ang buhay mo, aayusin niya ang buhay mo. All we need to do is trust in Him. Ibigay natin sa Kanya, mga minamahal. Hayaan natin ang Panginoon kumilos. Lalong-lalo na yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. May mga bagay na kaya natin gawin. Gawin natin yun. Huwag na nating ibigay pa sa mahal na Panginoon. Pero yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, kagaya ng pagbabago ng buhay natin, pag-iingat sa atin sa gitna ng panganib at kapahamakan, mga laban sa mga taong masasama, yan ay gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi po natin yan kaya. Pero yung mga bagay na kaya natin gawin, gawin po natin yun, mga minamahal. At basahin po natin last verse, Psalm chapter 146, verse 8. Sabi rito, the Lord loveth the righteous. The Lord openeth the eyes of the blind. Ang Panginoon ang nagbubukas ng mga mata ng mga bulag, mga minamahal. And the Lord raiseth them that are bound down. The Lord loveth the righteous. The Lord loveth the righteous. Sa Tagalog, ano pong sabi ng Biblia? Idinidilat ng Panginoon ang mga mata ng mga bulag, mga minamahal. Physical and spiritual po ang meaning nito. May mga literal talaga na bulag. Meron namang tinatawag na bulag spiritually. Idinidilat ng Panginoon. Marami na pong kapatiran na mga minamahal, mga bulag. Kapag kami po yung nagdadaos ng mga kursada, may mga bulag na pinapadilat ng ating mahal na Panginoon spiritual. May mga kapatiran tayong dating mga minamahal naliligaw ng pananampalataya, bulag sa paniniwala, ngunit nang sila po ay dumalo at makinig ng salita ng mahal na Panginoon, iminulat ng Panginoon ang kanilang paninging spiritual. At sabi ng Biblia, ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasog, yung mga bumabagsak, mga minamahal. Maging tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, kapag tayo po ay nasusubasog sa paglilingkod, tayo po ay nadadapa, tayo po ay natutumba, mga minamahal, dahil sa maraming mga kadahilanan, sa maraming mga katitusuran. Ngunit sabi ng Biblia, 7 beses matumba ang mga banal, 7 beses silang itatayo ng Panginoon. 5 beses matumba ang mga banal, 5 beses din po silang itatayo ng ating mahal na Panginoon. Sapagat ang sabi ng Biblia, ibinabangon niya o ibinabangon ng Panginoon ang mga natutumba, ibinabangon ng Panginoon ang mga nasusubasog, mga minamahal. At ang sabi rito, iniibig ng Panginoon ang matuwid. Yan po mga minamahal, napakainam na benepisyo ng ating mahal na Panginoon sa ating mga lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala ka nang hahanapin pa kapag ang Panginoon ang iyong pastol, kapag ang Panginoon ang iyong tagapag-ingat, sapagkat iniibig ng Panginoon ang mga matutuwid. Kaya mapalad tayong nagsusumikap na hindi magkasala. Mapalad tayong nagsusumikap, nagpanan ng ating tungkulin, gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hayaan natin, mga minamahal, ang mga taong makasaglibutan na tayo po ay inuusig, kinukutsa, tayo po ay iniinsulto dahil sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat yun ang nakasulat sa Biblia, God chose us not only to believe but also to suffer for His name's sake. Pero yung suffering na yun, yung pagtitiis na ating pinagdadaanan, mga minamahal, may gantimpalang kabayaran, may gantimpalang naghihintay. Hindi po kagaya noon, nung tayo po hindi pa naglilingkod. May pagtitiis, may problema din, may kahirapan, may mga suliranin din, mga minamahal. Ngunit wala pong ganting kabayaran, wala pong reward na inihanda ang mahal na Panginoon sa likod o sa kabila ng ating mga pagtitiis. Ngunit ngayon, na tayo po'y naglilingkod na sa mahal na Panginoon, bawat pagtitiis, bawat problema, bawat suliranin na ating kinakaharap at sa tulong ng Panginoon ay ating napagtatagumpayan, may gantimpalang kabayaran na inihanda ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Yung mga taong makasalanan, yung mga taong masasama, yung mga taong nagpapasasa sa mga kasalanan, yung mga taong bisyo dito, bisyo doon, punong-puno ng kahilayan, walang oras sa paglilingkod, walang panahon sa paglilingkod. Sabi ng Biblia, kapahamakan ang naghihintay sa kanila. Sila po, mga minamahal ko, ay mapapahamak. Sabi ng Biblia, sila po ay mawawasak,
mga minamahal, at ang kanilang lahi at ang kanilang pangalan ay lilimutin sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang mga banal na umibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay may katuparan sa pangako na sinabi at winika ng ating mahal na Panginoon sa kanila. Biyaya at pagpapala ang ating mararanasan. Kaya para sa ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal na nagpapasasa sa paggawa ng kasalanan, habang may oras pa, habang may panahon pa, mga minamahal, wala po kayong ibang gagawin, kundi isuko ang buhay ninyo sa ating pinakamamahal na Panginoon, lumakad na matuwid sa harapan ng Diyos, sapagkat, mga minamahal, ang mga benepisyong ating pinag-aralan sa gabing ito, lahat ng ito ay inyo pong mararanasan. Sa oras na ito, minamahal ko, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang maranasan po ninyo ang mga benepisyo ng mga anak ng Panginoon. Kami nagpupuri, kami nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Walang bahid ng pagsisisi, mga minamahal, sa aming mga puso na nakilala namin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagkus, punong-puno ang aming puso't kaisipan ng pagpupuri at pagpapasalamat na isa kami na kinahabagan ng ating pinakamamahal. Alam po ba ninyo na ang mga buhay namin noon ay dating magulo, dati kaming pariwara, mga minamahal. Ang buhay namin doon ay talagang mga minamahal, walang kapayapaan, walang kagalakan. Ngunit isang araw nang makilala namin ang ating mahal na Panginoon, ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ay naganap sa aming buhay. Nagsimula po kaming maglingkod sa mahal na Panginoon at kami pinagpala ng Diyos. Hindi lamang sa material, hindi lamang sa financial, kundi lalo tigit sa lahat sa spiritual na pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Isuko po ninyo ang inyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon at ipikit po ninyo ang inyong mga mata. Sumunod po kayo sa akin panalangin para sa ating minamahal na mga kababayan na ngayon lamang po nakarinig ng salita ng Diyos. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Panginoong Hesus, ako po'y nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, hugasan mo ang aking puso sa magitan ng banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sambahayan. Panginoon, tinatanggap kita na maging Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Kami manalangin, minamahal, para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat sa mga oras nito. Kabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na makilala ka, upang kanilang maranasan kung gaano kasarap ang paglilingkod sa iyo. Maranasan nila kung gaano kakabuti, mahal na Panginoon. Maranasan nila kung paano kung nag-iingat, kung paano kung nagliligtas, mahal na Panginoon. Kung paano mo kaming pinagpala, kung paano kami binusog ng iyong pag-ibig at pagmamahal, ay gayon din maranasan ng aming minamahal na mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataon, mahal na Panginoon, makilala ka at mapaglingkuran ka habang may oras pa. Kabagan mo sila. Gamitin mo, mahal na Panginoon, ang ministeryong ito, ang programang ito upang maiparating sa aming mga kababayan ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bless the Lord, bless us, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang, mga minamahal ko, ay pananampalataya. Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Sa magitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa, mga minamahal, is heartily devotion, godly repentance, yung taos-pusong pagsisisi na mula sa ating mga puso. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Mga minamahal, hanapin po ninyo ang ating mga nearby, mga outreach, yung mga address na ating pinopost in screen. Nandiyan po yung mga location ng ating mga chapel.
At kung kayo po ay malapit sa lugar na yan, hanapin po ninyo mga minamahal ang ating po mga chapel. At kung mayroong mga manggagawa doon, tanggapin po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus at makita po ninyo ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Mga minamahal, kapag makita ng Panginoon na kayo sincero sa paglilingkod, mga minamahal, ang pangako ng banal na Espiritu, yan po ay kapangyarihan. Taglayin po ninyo ang kapangyarihan at ganoon din naman ang siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Ay po'y manalangin po para sa ating pong mga pangangailangan, mga minamahal, material man, financial man, spiritual man nating mga pangangailangan. Idulog natin ito sa Diyos, ilapit natin ito sa ating mahal na Panginoon, idaing natin sa ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, ang mga daing ng mga matutuwid ay pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin ng Diyos, tayo po'y manalangin sa oras na ito. Mapagpalang Diyos ang manamin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, Ikaw ang higit na nakakaalam ng aming mga pangangailangan, mahal na Panginoon. Batid mo ang mga desire, asam ng aming mga puso. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, namin dinadalangin na kami pagpalain mo ng lubusan. Lalo't higit, mahal na Panginoon, sa spiritual na mga pagpapala. Panghawakan mo kami na kami maging matibay, maging matatag kami, mahal na Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, anumang hamon sa buhay, anumang dagok sa buhay, ay manatili kaming nagtitiwala, umiibig sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga material at financial naming pangailangan. Ano man ang aming pangailangan, ikaw ang mag-provide ng lahat ng ito, sapagkat batid namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang pinagbubukalan ng lahat ng pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in Jesus' name. As a point of contact, mga minamahal, para po sa ating masiling, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may mga karamdaman. Sa ating po mga webcast viewer, mga minamahal, inyo pong ilagay inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget. Ganoon din naman sa ating mga kapatiran, mga minamahal. Leading prayer for beloved Norobos, Honorable Pastor, magtiwala lamang po mga minamahal, karamdaman po ninyo ay gagaling, problema po ninyo ay malulutas sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah! Praise the Lord! Mapagpala namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus sa mga oras na ito. Iunat mo po, mahal na Panginoon, yung mga kamay, ipatong ito sa aming mga ulo. Ano mga karamdaman, Panginoon, ikaw magpagaling. Ano mga problema, ikaw magbuhin ng kalutasan. Cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Any of sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out. Yung karamdaman, panghina, panlupay-pay, panlalamig, demon sa leukemia, cancer, TB, diabetes, sa pangalan ni Jesus, hadlang sa aming paglilingkod. Demonyong kahirapan, kawalan, cast out right now. In the mighty name of Jesus, sickness be healed, problem be solved. Hallelujah, 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 praise the Lord. Purihin ang ating malap at luwalatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan, minamahal ko. At para po sa ating mga announcement, mga minamahal, huwag po ninyong kakalimutan ang ating Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang programa po natin, mga minamahal, ito po ay gabi-gabi, mga minamahal, na ating isinasagawa maliban sa gabi ng Miyerkules. That is because of conflict of schedule. May gawain po kasi tayo ng araw, gabi ng Miyerkules, alas 4 tayo nagsisimula, alas 8 ng gabi tayo natatapos. Kaya't minabuti po namin na huwag lang po munang mag-miracle hour every Wednesday night. At mga minamahal, sa ibang gabi, mula Lunes hanggang Linggo, mga minamahal, every night, meron po tayong miracle hour, mga minamahal. At minsan tayo po ay nag-replay dahil minsan nga ay kulang po tayo ng mga ngaral na assign ng iba po nating mga preachers sa iba't ibang mga outreach. Kaya mga minamahal, kulang ng mga ngaral. Meron pong mga Bible study, mga minamahal. Kaya minsan ay ating pong rin-replay ang ating programa. Ngunit alas 7 po hanggang alas 8 ang ating Miracle Hour dito po sa dako ng Zamboanga Outreach. Ang ating regular na gawain every Wednesday. Huwag po ninyong kakalimutan, alas 4 po hanggang alas 8, mga minamahal ko ng gabi, mga minamahal ating Wednesday service. Every Friday, overnight prayer, alas 10 ng gabi, at tayo po matatapos, umaga na po ng Sabado, alas 3 ng madaling araw. Every Sunday, alas 10 po, mga minamahal ng umaga, at tayo po natatapos alas 3 ng gabi. At meron po, alas 3 ng hapon rather. Meron po tayong additional announcement po regarding sa mga crusade po natin
mga minamahal, sa iba't ibang panig ng bansa. Sa dako po ng Mungkayo, mga minamahal, Mungkayo Municipal Doom, mga minamahal, at Mungkayo Davao de Oro po. Ito po yung Spiritual Revival Crusade po, mga minamahal, sa buwan ng June. Ito pong buwan na to, mga minamahal, Saturday and Sunday po, June 14 and June 15 po, 2025. Ito po ay Saturday and Sunday. Ang schedule po nila sa araw ng Sabado ay 1:00 po ang simula hanggang 5:00 ng hapon, at sa araw ng Linggo 9:00 po ng umaga hanggang 4:00 po ng hapon. Huwag po ninyong kakalimutan po, mga minamahal, kung malapit po kayo sa location na ito, dumulo po tayo sa ating krusada sa dako ng Mungkayo Municipal Doom, Mungkayo, Davao de Oro. This coming June 14 and 15, that is Saturday and Sunday. 1:00, araw ng Sabado hanggang 5:00 ng hapon, araw ng Linggo 9:00 ng umaga hanggang 4:00 po, mga minamahal, ng hapon. At sa dako ng La Union, mga minamahal, amen, sa dako ng Luna, La Union, mga minamahal, ang ating pong location ay nasa Luna Sports Center. Ito po yung Spiritual Revival Crusade led po, mga minamahal, sa dako ng La Union. At ang ordained preacher po, mga minamahal ko, na nanguna rito, ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Nanding Manalang po, mga minamahal. Ang kanilang schedule this coming June 7 and 8 po, mga minamahal, 2025. Ito po yung Saturday and Sunday rin po ang kanilang schedule, ang kanilang araw, at ang oras po dito ay 10 a.m. onward po, mga minamahal. Sa Sabado, 10:00 ang kanilang simula onward, at ganoon din naman po sa Linggo, mga minamahal, 10:00 pa rin po ng umaga onwards po, mga minamahal. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat.